Sinalubong ng mahigpit na yakap mula sa kanyang tatlong mga anak, asawa at ina ang OFW na si Jimmy Pacheco pagdating niya sa NAIA Terminal 1. Hindi pa rin makapaniwala ang OFW na pinalaya ng militanteng grupong Hamas na kapiling na niya ngayon ang kanyang pamilya. Masaya po ako na nandito na ako sa Pilipinas. Nakita ko na yung mga anak ko, pamilya ko, asawa ko. Saka parang panaginip lang to. Matipid ang naging kwento ni Pacheco sa kanyang pinagdaanan matapos ang higit isang buwang pagkakabihag. Pero sariwa pa rin sa kanya ang lahat ng nangyari noong October 7 sa bahay ng kanyang employer. Sabi niya sa akin, ilak ko daw lahat ng mga pintuan, then isecure ko daw yung buhay ko na kasi matanda naman na daw siya. Pero mas pinili ko pa rin nag-stay sa kanya hanggang sa huling hininga niya po. Then, yun, pinatay siya sa shelter. Nagpaabot ng tulong ang gobyerno ng Pilipinas at Israel sa pamilya ni Pacheco. Pangmatagalang tulong, pangkabuhayan at empleyo para sa pamilya ni Jimmy. Si Mrs. Clarice Pacheco, tutulungan din po natin, and most of all, isa pang na-point out ni Pangulo, yung mga bata. Getting assistance, or I would say support, of the Israeli government, both on a monthly basis. There will be a monthly income for the family, and then of course for special needs such as education, healthcare. Sa ngayon, plano ni Pacheco at ng kanyang pamilya na sulitin ang pagkakataon na magkakasama-sama sila ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Masayang-masaya po kami kasi finally nandito na po siya. Akala po kasi namin wala na pong pag-asa nun, pero thanks God po. Salamat po sa lahat ng mga nagdasal. Sa wakas makakasama po namin siya ngayong Pasko. Sa kabila ng kanyang pinagdaanan at mga pangakong tulong mula sa gobyerno ng Pilipinas at Israel, desidido pa rin si Jimmy na makabalik sa naturang bansa para matiyak ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Tristan Odalo, CNN Philippines.